Ay, magandang hapon mga friend. Umaga tayo ngayon. Oo. Happy New Year ulit. Oo. Magbigay tayo reaction dito kay Tony Clear Castro. No? Mukhang may nagbabanta ako sa buhay niya eh. Oo. Ako noon ko pa naman dating sinasabi na parang masyadong si Tony Clear. Kasi kung ikukumpara ko kay Percy Lapid, no? Mas matindi ho si Atty. Clear Castro. Para sa akin ha. Kasi talagang iba ang batikos ni Atty. Clear eh. May resibo, di ba? At talagang mahirap mong kasi hindi lang Duterte eh. Pati sila Magalong natatamaan ni Atty. Clear eh. Yung mga naibubuko niya ang kanilang mga galaw. No? Pakinggan natin siya. Ano ho to 15 hours ago lang ho to, kahapon siguro to. O kahapon ko napanood eh. Nakahiga na ako sa kama eh. Ako maski nakahiga ako, pampatulog ko na ho to eh. Mga social media na to eh. No? At meron ho itong 81,938 views as of now. Tataas pa po ito. At pangatlo na natin tong live stream. Ayan, ako mga clear. Ako, may nagpadala sa akin. Kita natin. Ang dahil doon si Chucky Remark, di ba? Ang sabi natin, kapag galit, di ba? Ang vice-presidente, nag-iiba yung itsura niya. di ba? Nag-iiba siya. di ba? Kasi galit. Nakakalimutan niya, parang nakakalimutan lang na vice-presidente siya pag nagme-meltdown. Di ba? At dahil ton, di ba? Aba, mga ka-clear, may isang DDS lawyer. May isang DDS lawyer. Wait. Isang supporter. Diba? Ay, may pinost. mga ka-clear. Sa kanyang Facebook account. At nagmura. Mga clear, alam niyo ba, yung pagmura, yun ng PI, pag yan ay may galit, kasi nag-aaway kayo. On that day, nung pinaka-oras na yun, sisigawan kayo at namura mo, hindi siya makukonsider as libel. Pero pag nagmura ka, pero hindi naman ikaw yung concern at nakisawsaw ka lang, ibang usapan yun. Especially kung lawyer ka. Yan ang kadisbar-disbar. Diba? Sino yung nagsabi ng teka lang, PAKU. Diba? Toot na yan Disbar yan nga yan dapat. Nako. Ito yung tipo Ronnie B. Lady Ludovic. Ito na yung disbarment case. Isa ng Parang si Zoraida ho tinutukoy niya eh. Yung Angeles ba yun? O dating ni Marcos, ni Bongbong sa Malacanang, hindi nagtagal, nasibak. Parang yun ho tinutukoy ni Atty. Clear Ito, disbarment na sinasabi. Migadon. Sa silaban kay Sara, hindi gumagalaw? Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam sa Supreme Court. Nasa Supreme Court. Nasa Supreme Court ba yan? Oo nga, Supreme Court. Pwede kasi public servant. Well, sino lawyer? Siguro mga kakli. Ito yung parang matagal ng panahon na nag-invest talaga siya. Nag-invest siya
para mapansin, I don't know, mapansin at para makita kung gaano siya ka-supporter, sa kanyang pagiging supporter. Talagang nag-invest siya ng panahon. Nag-invest siya. Ang problema, parang 3 months lang tumagal. Siya na nga, mga Yun. Jamin rin. si Suraida, oo. Parang kadugtong din ni ano eh. Ito si Rodriguez. Oo. Na hindi nagtagal doon sa Malacanang, no. Dahil yun nga, alam mo yung mga Wibulong Brigade ni PBBM, di ba? Kaya nasibak itong dalawa na to. Oo. Si Suraida, Angeles yata, apelyido din. Kalimutan ko. Basta Suraida tawag, dahil kamukha nga ni Suraida. Oo. Reason, kung sino man yung DDS na abogado na yan, tuut ka din. Kung pwede sana ay mag-pan ng disbarment, hindi ko lang paano. Actually, hindi lang siya nag-PAKU. Ha? Hindi lang siya nag-PAKU, Lemon. Ha? Nagbanta pa siya. Pinakyo niya si Atty. Claire. Nagbanta pa ha. Tuloy natin, Atty. Kaya ngayon pa lang, General Nartates, i-report ko to ha. Sabi niya, kapag ka daw nilaglag ako, nilaglag ako ng, hindi ko maintindihan yung words niya eh. Siguro ng boss ko or what? Nilaglag ako. Appendix lang, mali pa yung spelling niya eh. Coccyx. No? Ang nakalagay yung conyx. Coccyx lang ang walang latay sa akin. Diba? So, ibig sabihin, most probably, pag wala na tayo, diba, bilang Palace press briefer, gaganti sila. Buhay. Mukhang buhay ang katapat nito. Appendix ko lang ang walang latay, mga ka-clear. Totoo naman yan, mga pre. Ako nga, di ba? Hindi pa nasa Malacanang si Atty. Claire. Yung mga banat niya noon. Totoo ako matalim eh. Matalim bumira, oo. Tsaka dokumentado, may resibo. Kaya ako nakakaba niya, mga vlog niya nakakaba. Kaya buhay talaga eh. Oo. Alam naman natin kung gaano katibay itong sabi nga ni Senator Trillanes, hindi basta-basta itong Duterte na to, di ba? Ilan na ba mayor na matay? Mantakin mo, ultimo yung Solweta. Solweta ba yun? Oo. Yung mayor yung drug lord daw, pinasok sa kulungan, pinatay doon. Si serban daw ng search warrant. Ang search warrant, mga friend. Nakakulong na siya, search warrant pa. Tinira doon, nanlaban daw. Nangyari ba? Tungkol na naman yung kanya, may nagtanong daw, yung disbarment ni Sara. Sinampa sa Supreme Court. Walang galaw, di ba? Hindi ho basta tao to Duterte. Maski hanggang sa mga oras na to, hindi ho sila mapitik eh. Pero si Atty. Claire, talagang malupit kung bumira. Although masayahin siya, tsaka parang sa kanya, parang siya eh, yung tawag dito, kampante siya eh. Di ba? Pero malupit siya kung bumira. Para nga sa akin, mas malupit pa siya kaysa kay Percy Lapid. Kasi talaga sa kanya, may resibo eh. Ipakikita niya kung ano talaga totoo eh. Di ba? Tignan nyo na lang mga boss, di ba? Nung nagbanta si Sara Duterte sa buhay nitong si papapatay niya, kumausap ng assassin, di ba? Pinatawag sa NBI yan. Kasi nga, ang explanation nitong si Sara, pag namatay ako, kumuusap na para patayin mo rin siya, gaganti raw siya. Mga ganun ang sinasabi. Kaya sabi ng NBI, bakit hindi mo i-report kung mayroong nagbabanta sa buhay mo?
Bakit ang action mo, ipatayin din yun ang iniisip niya. Paano kung hindi si Marcos marami ring atraso siya eh. Marami rin silang atraso, tapos sasabihin niya, pag napatay siya, patayin si Marcos. Bakit? Alam niya na si Marcos ang nagpapatay sa kanya? Kaya kumausap na siya na papatay din dun sa iniisip niya na inorderan na para patayin siya. Ganun kahayop yung utak nitong si Sayad eh. Ganun kahayop ang utak niya. At hindi lang hindi lang si Bongbong, pati asawa, pati si Romualdez, patayin silang lahat. Ibig sabihin, yung kinukuha niyang assassin, hindi basta-basta. Hindi kete-pone. Yung kinausap niya. And he said yes, sabi, di ba? Ngayon, pinatawag siya sa NBI para alamin kung saan nanggaling yung kanyang sapantaha na ipinapapatay siya ng Marcoses. Di ba sabi pa niya itong si Sayad eh, ang mali lang ni Ninoy, hindi siya nakaganti dahil hindi siya kumausap. Hindi ako, iba ako. Pag ako nayari, yari din sila. Mga ganun ang daldal ni Sayad eh, di ba? Ngayon pinatawag siya ng NBI. Gustong maliwanagan ng NBI. NBI ho, ang National Bureau of Investigation, hindi ang National Bureau of Engot, no? Hindi siya pumunta. Para malaman kung ano yung laman ng tuktok niya at kumausap siya ng mapatay kay Marcos kung sakaling siya ay mapatay. Hindi siya pumunta. Attorney Claire, alam mo to. At sa hindi niya pagpunta, napilitan na itong NBI na sampahan siya ng kaso sa Department of Justice. Grave threat yata ang isinampa eh. Tsaka basta maglupit yung kasong isinampa kay Sayad ng NBI. Pero dadapat subalit, asan na? Si Boying Rimulya pa ang nasa Department of Justice at that time nung magsampa ang National Bureau of Investigation ng kaso dito kay Sayad sa kanyang ginawang pagbabanta sa buhay ni Bongbong at saka nung kanyang asawa at saka nung kanyang pinsan. Meron ba? Ano ba nangyari na? Wala na si Boying sa Department of Justice, nasa ombudsman na. Nagalaw ba si Sayad? Wala. Ganong katibay. Ito eh. May nakita pa nga ako nung tungkol sa budget niya, di ba? Ibinaba ng Kongreso. Tapos, nung sa Senado na pumunta, sa Kongreso, hindi yata pumunta si Sayad. Tungkol sa budget na yan, bahala na kayo. Hindi na yata pumunta rin. Pero pagdating sa Senado, pumunta. Dahil Senado na nga kung anong gagawin sa budget. Itinaas pa ng Senado nung pumunta si Sayad eh. Pumunta siya doon eh. At nung pumunta siya sa Senado, mga pre, ay parang may dumating na reyna, tayuan yung mga senador at humahalik sa kanyang kamay. Humahalik. Nakikipagkamay sa kanya isa-isa. Tindigan eh. Talagang ang respeto kay Sayad, ganun na lang. No? Maski na, diba? Yan, ganyan katibay pa eh. Kaya itong sinasabi ni Atty. Claire Castro na may banta sa buhay niya, na sinabi nitong si Zoraida, hindi ho yan baka maski na hindi pa dapat talaga, noong ko pa sasabi, dapat si Atty. Claire maging sobrang ingat. Kasi hindi, unang-una alam naman din Atty. Claire na itong mga Duterte nito, may death squad. Hindi pa nga nagigiba yung death squad niyan eh. Ako sa akin ang alam ko baka yung Angel of Death ni Kibulog at saka yung death squad, na Davao death squad, iisa. Kasi may naglinting nga ang training nila, pinapakita pa pinakita ni si Stone, yung dating tauhan ni Kibulog, si Arlene Stone. Diba? Pinapakita kung gaano ka-rigid ang training ng mga Davao Death Squad. At ang mga lang nagte-train, mga opisyal din ng militar.
Wala pa ho eh. Hindi pa naman gigibayan eh. Oh, di ba? Oh. Tsaka yun nga, walang pinatawag sa ICIC pulong. Pumunta ba? Hindi. Pero Sandro pumunta. Oh. Hindi nila magalaw eh. Totoo lang mga friend, hindi nila magalaw. Oh. Hindi nila magalaw. Ha? Tsaka yun nga, di ba? Puro na aresto. Na-aresto si Tebes. Na-aresto si Kibulog. Na-aresto si... Yun pa ba? Wala na ako alam na aresto eh. Diskaya, na-aresto. O siya. Wala pa namang conviction eh. Naka-arrest lang. Pero wala pang conviction hanggang ngayon. Meron na bang final kinumbik na ba? Wala. Basta ka lang, arestado ka at ikaw inakusahan ng no bail. Ang akusasyon sa'yo, mabigat. Pero mabigat, oo. Andun ka lang nakakulong. Malapit na matapos yung termine nito si PBBM. Dito sa bansa sa atin eh. Kung sino nakaupo eh, siya nakakapagdikta sa batas eh. Kung ano gagawin ng batas. Ha? Si Pinoy, may mga pinakulong siya mga politiko. Pag wala na si Pinoy, pumalit kay Pinoy. Ha? Si Digong na, di ba? Pinalaya lahat yung pinakulong ni Pinoy. Di ba? Pinalaya lahat. At ngayon, sila yung mga nakaupo pa rin sa Senado. Bigat eh. No? Kayang pakialaman. Ang problema dito kay His Excellency, ba't hindi yata niya kayang pakialaman? Ngayon, mantakin mo, panahon ni Digong, puta na, naipakulong si Laila de Lima, tinambakan ng kaso, puro Nobel, 3 kaso, puro Nobel, nakakulong yung matanda. Kung hindi pa na puro dismiss yung kaso samantalang ito, panahon nito ni PBBM, disbarment case lang, isinampa, si Gadon na nagsampa. Walang mangyari, hindi gumagalaw. Yung sinampang kaso ng NBI, kay Sayad, doon sa pagbabanta kay Marcos, si Marcos ang pinagbantaan at yung pamilya niya. Hindi rin gumagalaw. At marami pang kaso. Si Kibulog nga lang, nakakulong lang, pero hindi pa nasisintensya niyan. Wala pa sintensya diyan, nakakulong lang yan. Dahil kung convicted na yan, hindi sana nakatakbo sinatong yan. Di ba? Tuloy natin kay Atty. Claire. At nag-PAKYU. Lawyer to. Paano to? Ito ang kadisbar-disbar. Trixie yata, si Trixie Angeles yata. Kasi may kamukhang artista raw eh. Artistahan si Trixie. Kaya si Zoraida nga yung kamukha niya. Tuloy. Kapablatter ko nga to eh. Dapat. Dahil kung ano man mangyari sa akin, alam nila addictus to. Diba? Prostrated and desperate na yan, sabi ni Rosaline Bellarmino. Diba? Sige nga, try nga natin. Nasaan na ba yun? Wait lang mga kaklira. Diba? For a while, mga kaklir. For a while. Dahil sakto sa pool, sabi Reynaldo Aquino. Kaya buhay talaga si Atty. Claire dito, mga friend. Yung Magalong lang, bukong-buko sa kanya yung mga galaw ni Magalong eh. Na peke eh. Diba, sa totoo lang, ako rin, nabudol din ako ni Magalong noon. Kasi nga parang anti-corruption kung magsalita. Ako, mukhang pwede na itong sa ilip ko. Kung sakaling magkakaroon ng military takeover, para sa akin, magaling to si Magalong. Biglang pinagpupuri si Digong. Puta ka ako. Ano to?
Wala to, ako. Ano rin pala ni Digong to? Yung pala, maraming binigay na pabor pala si Digong sa kanya. Kaya puro mura, puro puri ang ginawa niya. Oh. Ha? Tuloy natin kay Tony Claire. Tumas ba ang sila si Chucky doon? Ikaw talaga, Albert. Ako bumili talaga ako, ha? Bumili ako. Bumili ako. Okay? Nadaig ang kasikatan ng labubudal sa Pop Mart. Di ba? Di ba Yun lang ang talakay natin dyan. Eto, si Harry Roque. Sinugal ko na po hindi lang ang buhay ko para kay Tatay Digong, hindi dahil siya ay minahal ko, hindi lang po yun. Kundi naniniwala ako na si Tatay Digong ang nagbigay ng pamumuno na nagpabuti ng antas ng kabuhayan ng mga Pilipino, naging dahilan kung bakit taas noong ngayon ang Pilipino sa... Tangina mo, mali ang paniniwala mo, Harry Roque. Ginagago mo na namang mga Pilipino. Anong si Tatay Digong? Gago. Kalubog-lubog na. Grabe mo talaga pagka nadikit ka sa impyerno. Sa kampunin, ganito nangyayari sa'yo, no? Pati pala si Zoraida, Hindi mo biro yan, ha? Pero pag hindi talaga ni His Excellency itong mga to, ilang taon na lang, tapos na termino mo, Brad. Buong daigdig. Sinugal ko na rin po ang relasyon ko sa pamilyang Duterte. Panalo ka naman Kaya lang nabuko. Dahil yung lupang kinakamkam nyo sa Bataan, oo, malaki. Tsaka ang daming perang kinamkam nito. Hindi na makauwi-uwi dito yung gago. Oo. Yung mga suhestyon na sa ngayon po ay panandalian isinantabi. Siguro naman po, naintindihan nila kung bakit ako'y naghahanap ng alternatibong remedyo. Dahil mukhang malinaw po, political pa rin talaga ang ICE. At ang alternatibong remedyo mo, Bugok, upo mo yung presidente ng impyerno. Ha? Wala na mga friend, kawawa talaga Pilipino. Pag hindi ito na-aresto itong mga to, may na to. May red notice na yata itong gagon to Pero wala, di ba? Ang bagal. Sinugal ko na po hindi lang ang buhay ko para kay Tatay Digong, hindi dahil siya ay minahal ko, hindi lang po yun. Kundi naniniwala ako na si Tatay Digong ang nagbigay ng pamumuno na nagpabuti ng antas ng kabuhayan ng mga Pilipino, naging dahilan kung bakit taas noong ngayon ang Pilipino sa buong daigdig. Sinugal na ang Tangina, paano kaya naiisip ni Harry Roque yun, no? Taas na uro mga Pilipino sa buong daigdig. Gago talaga, no? Nakakapangilabot po itong mga mantakin mo. Nangyayari sa atin, mga friend. Ha? At hanggang ngayon, wala pang wala pa. Wala. Alanganin pa talaga. Alanganin, oo. Ha? Mabuti lang si Tony Claire, matibay-tibay. Kung ordinaryo lang ang tibay ng dibdib ng babae na to, baka mag-resign Dahil halos si Atty. Claire na lang ang bumablock na sa mga fake news na kinakalat na itong mga DDS na ito Siya talaga bumabangga diba? Pero sa totoo lang mga friend, wala Ang diin talaga dapat nito, ewan ko kung sino ang dito. Duterte ang pinaka-problema ng bansa para sa administrasyon ni Marcos. Oo. Kaso ang layo ng suntok No, malayo. Kung kay Duterte lang to, yung klase ng na yan, kagaya na nangyari doon sa yung mga mayor na inalisan niya ng police power, tapos biglang ni-raid. Oo, tapos patay. Kaya nga sa takot na Mabilog, tumakas na, iniwan na yung kanyang lugar Dahil siya nasusunod Ha? Iba
Iba nung panahon ni Digong, pagka talagang tinrabaho ka, talagang maski nakakulong ka sa kulungan. Espinosa nga, puta matay, dinukot, pinatay sa... Oo. Nakakulong, i-issue mo na search warrant, puta. Ibang klase. Ano nangyari? Murder, naging homicide. Laya, yung kumana. Nasa serbisyo pa yata eh. Di ba? Malabo. Meron, sa Tanawan, Batangas. Flag ceremony, yari. Maraming mayor na napatay nung panahon ni Digong. Mga sabi niya, nakalista. Nakalista sa kanyang matrix. Buti nga yung mayor dito sa Santiago, hindi nadali, nakalista rin yun. Yung Pepe Miranda. Nakalista rin yun. Hindi tinira eh. Kasi dito naman, hindi yung basta-basta marami ring hindi mo basta-basta mapapasok ng ganun-ganun lang. Oo. Yun ba yung kinana niya, isang pamilya? Maruhinog. Puta, patay mag-asawa. Tapos, halos, grabe, no? Alas 2 na madaling araw, isa-serve yung search warrant, to. Alas 2 na madaling araw nung pinasok. Kaya sa totoo, nakakatakot si Atty. Claire. Nung pa akong sasabi na nakakatakot ang nito si Atty. Claire. Pero sana, isama na natin siya sa dasal. Na huwag sana siyang magalaw ng mga demonyo. No? Banta na ho yan eh. Banta na ho yan. Ang lang nito si Zoraida, bakit siya nagdaldal-daldal ng ganyan? Mag-iingat na si Atty. Claire ngayon. Sigurado, dapat lang, di ba? Pablatter mo na, Atty. Claire, tama sabi mo. Pablatter mo na yan. Magkulab na ho tayo, mga boss. Shout out, Kalat ni Baya. Sabi, good afternoon, Kasani. Sa hapon man o sa gabi, basta bombahin mo sila, bombahin, Kasani. God bless your family. God bless Kalat niya. Michelle Edwin Mike, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out, my friend. Jan Dimango, shout out, my friend. Sabi ni Librado Dubico, blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Baka naman Christmas ng 2026. Hindi natin alam. Wala nga sinabing taon kung kailang Christmas. Baka 2027 pa. Patay tayo dyan. Kalat ni ulit Walang paulit-ulit na lang sa sinasabi ko sa iyo, Kasani. I repeat, walang makukulong sa mga magagaling, pero mga putalagista kongresista at mga senador natin. Kawawa talaga tayo sa korap na gobyerno natin. Yun na nga. Godfrey Bawigan, shout out. Sir Roque, arrest warrant. Arrest warrant ka, puro arrest warrant lang. May ma-aresto man, hindi naman na si Kibuloy, katagal na na-aresto ni Kibuloy. Meron na bang konbiksyon? Wala. Katakbo pa si Natong paano ko nanalo yung gago na yan? Maril Pabian, shout out. Good evening po tayo sa mga kawarriors. Usaping politika pa rin po. Kaya Tres Rimullas ang nasa gobyerno. Ganun sila kalakas sa administrasyon ngayon. Hindi natin nga alam. Bakit nga ba? Godfrey Bawigan ulit Kakatawa talaga itong administrasyon. Arrest warrant kasi arrest warrant kasi galingan. Kalat ni shout out. Isang dumadagundong na shout out kay Miss Aruba. Mabuhay ka. Nelson Nukop, shout out. Happy New Year po, Karox. Maaasahan kaya natin si General Nartates lalo na sa mga kaso ng missing sa Bungeros.
nung inaugurasyon niya as PNP chief, katabi niya isang major suspect. Corner Istomo ba yun? Ang swerte yata si Istomo. Ewan ko. Oo, isa pa rin yun eh. Lumusot yata yun eh. Oo. Ewan. Mary Lebron, shout out. Greetings from Baguio City, Sir Rox. Noise keeping ads. Joselito Mabait, shout out. Gandang gabi, Sir Rox. Happy New Year sa inyo. Happy New Year. Nelson Nuco Polito. Magpakitang gilas ka, General Nartates. Halimbawa, hulihin mo si General Bantag. Anong sa inyo? Hulihin. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out mga friend. Eto, sinasabi ko na nga, puro tawa ng emoji dito. Hindi ko pa binabasa Sir Rox, ito na naman, second day pa lang po. Nakaka-strike to na po. Tayo agad Una si Boy Lamon. Ngayon naman, kami na naman po ang nasa target. Sinasabi ko naman po sa iyo, Sir Rox. Di yan ka po talaga bibilib. Sa aming mga taga Cavite, Aba ibahin niyo po kami. Iba po talaga ang mga siga at pogi ng Cavite chapter. At tinawag po kaming ombudsman. Kawalan tao. No? Yan na nga ba ang sinasabi natin di ba, Sir Rox? Ito kasing ating simuning. Para lang pong nasa turo-turo karinderya kung mag-appoint ng mga alagad na puro po mga bantay sa lakay. Tiyadeli ka Basta siga, matapang, matabil, ang bunganga, siguradong pasok na sa banga. Kaya puro po pangkat bisaklat ang inaabot po natin ngayon, Sir Rox. Di ba sabi ni Sir Convict, John Vic? Baka by June, nakasuhan na daw po lahat. Anong nakasuhan? Sabi ni John Vic, makukumbik na raw. Hindi basta kaso, convicted na dahil iba raw kasi kapatid niya, pag gusto nung kapatid daw niya, pag sinampa yung kaso, na ombudsman, pag sinampa raw, 99% na makukumbik. Hindi madidismiss. Sure ball. Kumbaga sabi nung kapatid. Dahil yung kapatid daw niya, sure ball kung tumirada. Nakakita mo naman. Wala pang warrant of arrest si Bato. Sa kapatid niya, meron na. Sure ball nga Kaya tatago na si Bato. Sa takot ni Bato, dahil sure ball yung Piadeli ko. Kaya nako, Sir Rox, isa na naman pong patibong nabisaklat ang atin na naman pong aabangan. Talaga pong tayo ang Republika ng sumpang pangako. Republika ng walang kadalada. Tao? Naku, ewan ko talaga sa'yo, Sir Muning, Sir Kuting. Iisa lang talaga tauhan mo na nagsulat at nagtatak ng pangalan mo sa libro po ng kasaysayan. Yan wala pong iba kung hindi si General Torre. Sa lahat po ng halos ng appointee mo, kasama ng Team Bisaklat at Nakaw Pamor, isipin mo, pati yung ES mo at financial advisor mo, bilyon ang sangkot na anomalya. Wow! Iisa lang po ang malupit at mahirap tanggapin na katotohanan, Sir Rox. Ang ating pong simuning isang dakilang utu-uto. Madaling bulahin at madaling paikutin. Kaya lahat po ng sindikato nalambat niya. Lahat po ng sindikato nalambat niya po nalambat niya po lahat. Kaya eto po tayo ngayon, Sir Rox. Puro po warrant of arrest ang taguan pong nagaganap. At kung talagang minalas-balas dahil sa sobrang tatalino po at huhusay ng mga taga-aresto daw, ayan, maghabol kayo ngayon sa Tambul Mayor. Paano mo ba namang mahuhuli yung subject mo, Sir Rox?
Eh bago mo pa iserve ang warrant of arrest, nag-broadcast muna po sila at nagbigay muna ng babala. O di natural po, Sir Rox. Kung ako po ang aarestuhin, may bilyon akong pera, aba, ano ko siya nga? Di siyempre pa, Sir Rox, maghabol sila sa hangin. Kaya yung mga papreskon at puro pa-interview na yan, Sir Rox, ha? Naku, nga, Sir. Parang awa nyo na, pwede ba? Huwag nyo na pong pinagluloko ang taong bayan. Bilog na po ang mga ulo namin sa panguuto nyo, ha? Pag-ayusin nyo po yung mga trabaho nyo. Hulihin muna ang arestuhin ng mga pugante bago magpa-preskon at pa-interview. Sobra na pong nakakasulasok. Araw-araw po, pagmumukha nyo ang nasa harap ng TV, yung mga kriminal, nagsisipagpulasan na lahat. Di nyo alam kung saan nyo hahanapin. Dahil sa sobrang tatalino at wais ninyo. Maski butiki, wala kayong maiharap sa taong bayan, mga buwisit. Nagsimula yung emoji dito Tia Dede na to, puro tawa ngayon, puro simangot na yun, ha? Ha? Mga leche, kinam, puro kayong ngawa, kuda ng kuda. Resulta, puro kayong mga pulpul, mga leche, ewan ko talaga sa inyo. Mga buwisit, mga leche, layas, tsope, Nagsimula sa puro tawa. Bandang huli, puro buwisit na naman ang inabot. Tia Delica. Wizkid, shout out, ha. Hayaan na lang nating maka-abroad yung mga may warrant, mister, lang para mahuli ng Interpol. Wala Jet TV, good PM tol, nasaan disclosed hospital, malamang inatake ito. Leo Pereno Lanesa, malapit na yan. Malapit na missing yan. David Alvin Mendoza, shout out, ha. Dolor Garcia, Prena Hibingson, Eman Escalona, shout out, ha. Sabi ni David, good evening po, Karox. Wala na po akong bilib dyan kay Rimulya Brothers. Mana din sa mga Duterte, mahilig mambudol. Kaya nga dapat ang tawag kay Boying Rimulya ay umbudolsman. Diyan naman kay John Vic, dapat ang departamento niya ay DIBG, Department of Budol Government. Ewan ko ba dito kay His Excellency? Rodelia Alpilor, shoutout. O diba, Sir Rox? Yang magkapatid na yan ang nagpapahamak kay BBM. Dapat mag-ingat ang magkapatid na yan. Mag-ingat sa magkapatid na yan si BBM dahil dating mga DDS panitong buwan na to, Sir Rox. Ingat po tayong lahat. God bless us all po. Shirley J. Sir. Tawa-tawa si Shirley. Nalusutan na naman ng mga pugante na sobrahan ng papogi ang magkapatid na Karox. Bakit kasi hindi na lang gawin at naarestuhin? Bakit pa kasi pa-interview lagi? Ayan, tuloy, tumakas na agad. Tinanggal ni PBBM si Gerald Torre. Ayan, tuloy, walang lakas ng loob ang mga nakapwesto na arestuhin yung mga yan. Hey, si Baltasar, shout out. Mga gago ang judicial system sa Pinas. Puro daldal. Wala sa gawa. Naiinip tuloy ang tao. Naiisip tuloy ng tao ay bayaran ang nangyayari. Secret yun. Diyan Dimango, my friend, shout out. Friend, lahat naman ng appointee ni Bobo BBM, friend, Bobo na. Ay 80%. Diyan ay second generation ng mga cronies nilakay na pawang mga nakinabang din sa korupsyon. Kaya pinili ni BBM si Boying over Kim Henares sa ombudsman ay para sa pag-step down ni Boboe. Meron siyang proteksyon sa katauhan ni Boying. Nung pa man, wala na akong bilib sa mga yan. Ikaw lang ba?
Ay, thank you Jan Dimango Nagpadala na naman ng pangkape. Hoy, 3J po. Hello, Sir Rox. Dito muna tayo kay Atty. Claire Castro. Talagang si Sara sa Chuck E. Cheese na comment ni Atty. Claire. Chuck E. Cheese is a restaurant dito sa US na amusement na may mga rides at arcade games. Ipapadisbar nga ni Sara si Atty. Claire para dito Tanong nga ni Atty. Claire, kadisbar-disbar ba yung pananaw ni Atty. Claire kaysa sa pagbabanta sa buhay ng mga malaking tao? Dito natin maka-challenge ang PBA, Philippine Bar Association. Wala na yan. Hindi ako na Philippine Bar Association sa totoo lang. Ewan ko na lang. Pero malaki na hinala ko na nasa basurahan na ang punta ng complaint ni Sara. Ate, alam ikaw naman lakas yata sa Soccer Court, di ba? Remember, 12 doon ni-appointee ni Digong. 3J show ulit to. Ito ba, Xerox? Bagong taon na bagong taon. Pero ang mga DDS talagang walang patawad. May gulay itong si Guanzon at Cara David. Nagwiwis na ng masama sa kapwa. Lumampas na talaga sila sa guhit, Xerox. Politika lang ang ating issue. Mga pinag-aawayan. Politika lang. Wala dapat personalan, pero ganun pinepersonal na nila. Okay na rin yung ilabas nila ang baho nila, pero mag-wish sila ng buhay sa kapwa mo. Nilalampasan mo na ang kataas-taasan na nagbigay ng buhay sa lahat. At siya lang ang makakabawi, pero itong dalawang babaeng ito, masahol pa sa dilang masahol. Akala ko pa naman matino itong si Cara David na ito. Anyari, si Guanzon naman nag-morphs bilang isang kahindik-hindik na DDS. Parang walang pinag-aralan, parang tambay sa kanto lang kung umasta at magsalita. Hindi diringgin ng Diyos ang mga hilig ng mga ito dahil masama ang kanilang hiling. Alam mo, 3J Soup ka, dalawa nga ang Diyos. Malay mo, dinggin naman ng isang Diyos yung kanilang kahilingan. Yung Diyos ng kasamaan, di ba? Diyos ng kabutihan nga, saka Diyos ng kasamaan, di ba? Baka doon sa kabilang Diyos sila nagdadasal, di ba? Masama ang kanilang intensyon at masama ang kanilang ipinaglalaban. Nakakaawa ang dalawang babaeng ito. Totoo yan. Ay nako. DJ Shop ulit Sir Rox, so tuloy ang impeachment ni Sara sa Feb. May awa si Lord. Tignan mo nga naman Kaya siguro di natuloy ang impeachment niya last year kasi mas maraming ebidensya ang prosecutor ngayon kasi nadagdagan ng Madriaga at saka ang mga bank account ni Sara na joint account ni Gongdi. Mas malakas ngayon ang chance na manalo ang prosecutor kasi wala si Quezon de Bola bilang presidente ng Senado at wala si Marcolecta sa Blue Ribbon Committee. Wala rin pala si Bato. Si Bongo naman 50-50. 50-50 yan dahil meron din naman siyang sariling kalbaryo. Totoo yan, 3J pa. Pero ako, hindi pa rin tayo sigurado doon sa mga sinatong na nandoon matitira. Kalat ni Bayaw nito. Total kasani, total sabi mo, it's around the corner. I wish everyone happy Valentine's. May all the love and happiness be yours through beautiful and sweet days. J Shop ulit Basta tayo, Sir Rox, sa Panginoon Diyos lang manalig dahil siya ang gagawa ng paraan para sa mga tiwaling mga politiko na ito. Magbayad sa kanilang mga kalukuhan. May pag-asa ang Pinas basta manalig lamang tayo sa Kanya. Totoo yan, rin. Kalat ni Astig sa nagtuturotot dyan, ikaw lang ang malakas at ang astig, mabuhay ka. Yung apo ko yung friend. Basta, yun lang mga friend. Kabang-abang to 2026 na to, oo. Magulo to, sigurado.
Swerte kung ano. Dahil marami nga ako sabi. Marami raw aaresto marami raw makukulong. Naku, sus Maria Josep. Gawin nyo muna bago nyo sabihin. Kaumay na. Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pa muli. Tignan natin kung makapagsisingit ng isa mamayang gabi kung sakasakali. No? Ay, naku. Kasi nandyan yung apo ko Oo. Kaya ako nakakapag-vlog na maaga, natutulog maaga ng tanghali yung bata pag sa gabi, mahirapan ako. Alam niyo naman, ako siga ako dito sa bahay natin. Ako'y tiga-alaga ng apo. Ay, nako. Hirap buhay. Taga-alaga ng misis, kasi nga, yun nga, may sakit Kailangan mo ng BP niya, kailangan mo checkin yung kanyang blood pressure, kailangan mo tignan yung sugar niya. Ay, nako. Naging ano nga ako mga friend tag dito. Caregiver. Magandang hapon po muli mga friend. Oo. Hoy, ilang araw na lang, piyesa na ng Manapong Source Nazareno, mga kadiboto. Wag kong masyadong mga friend, pag meron po kayong nararamdaman na hindi, wag na po kayong yung mga wag na po, magdasal na lang po tayo. Oo. Naiintindihan naman po ng Panginoon Nazareno yan. Hindi nyo kailangan pilitin ang inyong katawan. Mahirap po yan. Talagang lumuluwas ako dyan kada January 9 para mga miesta dyan. Shout out! Iyo Mateo. Ano yan? Barangay Captain ng Bilibid Bio. Kumpare ko po yan. Pag pumupunta po ako ng Quiapo, diretso po ako sa bahay niyan. Sa Bilibid Bio. Ay nako mga boss. Kakalungkot nangyayari dito sa Pilipinas. Basta ako, sana nga may mangyari. Itong 2026 na total, yun nga, paulit-ulit. Pag wala wala na talaga mangyayari. Sa 2027, pag itong mga Duterte neto, di ba nyo pwedeng kasilahin lahat ang lisensya ng mga baril dyan na pinalisensya niya si Duterte bago siya bumaba na mahigit 300 at sinabi collection item, mga high power. Hindi nyo ba pwedeng gawin na tanggal ng police power yan bago ninyo siya sa atin kung anong dapat siya sa atin dyan sa mga kingdom na yan. God bless na lang po mga friend.